Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi po sa inyong lahat. At sa lahat po ng bumubuo ng lihim ng liham. Ako nga po pala si Maya, 29 years old. At yung partner ko naman po ay 33 years old. 8 years and 9 months na po kaming together. 2 years kaming magkahiwalay ng bahay. Tapos nung 3rd year namin, nagdesisyon po kaming magsama na doon sa bahay ng pamilya ko. Okay naman po nung una. Magaling siyang makisama. Nakakakilos siya sa bahay. Nagluluto. Tumutulong maglaba sa akin ng mga damit namin. Pero habang tumatagal, DJ Lindsay, parati na kaming nag-aaway. Kasi madalas siyang nakakainom. Kasama yung mga barkada at yung mga tambay sa amin. Nagagalit ako kasi may time na nasagad na rin yung budget namin dahil puro siya bisyo. Parehas naman po kaming may trabaho. Pero yun nga lang, yung pera niya. Magbibigay lang siya ng pangdagdag sa pagkain namin. Yun lang. Tapos lahat ng expenses, bukod kami. Sariling sikap. Kung paano namin ibabudget yung pera namin, kami na ang bahala. Minsan nasasagad talaga yung gastos namin pero lahat ng bills, ako ang nagbabayad. Patuloy pa rin siya sa mga ginagawa niya. Minsan, hindi lang pera niya ang ginagalaw niya. Pati na rin yung pera ko. Hindi ko nga lang siya mahuli sa akto pero nababawasan yung pera ko sa wallet. Kapag sinasabihan ko naman siya, DJ Lindsay, nagagalit siya sa akin. Napakahalaga po kasi para sa akin ang pag-iipon. Mahalaga po yung magkaroon ng goal. Pero yung partner ko, habang tumatagal, parang wala na siyang gustong marating. Parang hindi niya naman gustong ayusin yung buhay namin. Kahit papilit ko siyang kinakausap na baguhin niya yung mga ginagawa niya. Pero para siyang bingi. Walang naririnig. Walang pinapakinggan. DJ Lindsay, wala pa po kaming anak. At natatakot po ako na magkaroon kami ng anak. Ano po ba ang pwede kong gawin sa kanya? Matagal-tagal na rin po ako nagtitiis sa partner ko. Mahal ko siya pero parang kulang pa yun para sa kanya. Nasa-stress na rin po ako sa kanya. Dapat ko na po bang iwan ang partner ko na sa pakiramdam ko ay pabigat na sa akin?
O dapat pa ring kumapit at maniwala na magbabago pa ang lahat? Muli, ako si Maya. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. Pangga we are number 106.7 Energy FM. Pangga wag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Uy, ano na, Maya? Naku, ito na naman po tayo. Isang kababayan na naman po natin ang hindi alam kung ano ba ang dapat maging pasya. Yahoo! Pogi siya pero pabigat siya. Cute siya pero wala siyang silbi. Hindi niya ako natutulungan. Uy, ganyan kaya yung mga mahirap na di ba, desisyon sa buhay. O, napaka-sweet niya, DJ Lindsay. Yun nga lang, ako nagbabayad lahat ng bills. Alam mo yun? Yung ang ideal niya sa anak, kaso financially, nandun yung problema. Nandun yung core argument problem. Wow! Nandun yung dilema, lahat-lahat na. Ano bang gagawin natin? Ano bang gagawin mo kung ikaw mismo ang nasa gantong sitwasyon? Maya, kasi minsan kailangan mo 8 years na kayo. So feeling ko, kung hindi siya nagbabago ngayon, paano? Feeling ko, 8 years na Ganyan na siya talaga. Unless talagang iporsige niya na magbago siya para sa'yo. Kaso parang wala naman nangyayari, di ba? Kung paano siya ngayon, dahil matagal na kayo nagsasama, kung ano yung pinapakita niyang action sa'yo, kung anong character niya, yan na yun. Feeling ko, hindi na siya magbabago pa, maaaring lumala pa, no? May malaman ka pa, madiscover ka pa tungkol sa kanya. Tanungin mo yung sarili mo kung kaya mong umulit pa ng another 8 years with him, di ba? Wow! With your partner. Kasi kung talaga magkakaroon kayo ng anak, sabi mo nga kasi natatakot ka magkaroon ng anak sa kanya, would you spend another 8, 10, 15 years with this kind of person? Kasi kung hindi, ang sagot ay hindi, hindi ka na dapat mag-spend ng another month or another week with that person. Alam ko yung feeling na ang hirap na kasing hiwalayan, DJ Lindsay, 8 years na kami. Pero alam mo, kung mahirap siyang pakisamahan, kung pabigat na siya sa buhay mo at sa tingin mo, 'di ba, in the next 5 years mas lalo kang maghihirap, 'di ba, sa buhay mo because nadadrag ka niya pababa, 'di ba? Nahihila ka pababa ng partner mo, then I think kailangan mo nang mag-let go. Wow! Very, very important sa akin 'yan. Actually, hindi lang sa relasyon, no, sa lahat ng desisyon ko sa buhay. Halimbawa, sa negosyo, o kaya sa partner, ganyan, o kaya sa trabaho. If it won't last for the next 5 years, medyo hindi ako up doon sa bagay na yon. Para sa akin lang yun. Masyado tayong futuristic. Kasi bakit ka naman mag-i-invest ng, alam mo yon, ng attention mo, ng, alam mo yon, presence mo, doon sa bagay na hindi naman magtatagal. Wow! Siyempre, gusto natin yung long-lasting. Why? Hindi nga, diba? Yung tatagal talaga, yun yung gusto natin ma-achieve. Ano bang masasabi mo dyan? Halika na i-message mo na ako. And by the way, we are live on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Okay, Sabi ni Jamich, good morning DJ Lindsay. Shoutout naman po from Hong Kong. Salamat po. Sabi naman ni Arch, importante sa isang relasyon na nasa same page ang magpartner. Dapat may goal kayo pareho sa buhay dahil para din sa kinabukasan nyo yan. Di ba? Ang sabi pa dito, maybe you should reevaluate the relationship and discern whether it's still worth being in it. There's a song called Sometimes Love Just Ain't Enough. Siguro, let the song be your mantra na lang. Alam mo, totoo nga yan. Diba, minsan nakala natin. Pero importante ang love, ang pag-ibig, ang pagmamahal, don't get us wrong. But the thing is, hindi lang naman yan yung factor para mag-last yung relationship or yung
pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan. Di umano. Di umano. Kinwestiyon. Darwin, sabi dito, hiwalayan mo na yan. Di ba? Yung asawa mo, Maya. Tandaan, ang adiksyon parang lutong pagkain yan sa karinderya. Kapag nasarapan, binabalik-balikan. Wala pa kayong anak niyan ha? What if kung meron na? Kaya sa mag-asawa, pinakamalaking dahilan po ng pag-aaway ang pera. Pinakamalaking dahilan ng away. Actually, kahit saan, kung magkakapatid nga nag-aaway-away sa pera, yung mag-asawa pa kaya, ay magkaibang tao kayo. Wow! I mean, magkakaibang tao naman tayong lahat. Pero kung yung may pinagsamahan, iisang dugo, 'di ba? Iisang daloy ng bituka nila ay nag-aaway ng dahil sa pera. Yung nagkakilala kaya one day, tapos nagpakasal, 'di ba? Yung mag-asawa pa kaya. Sabi ni Vince, Lovedorial, o 'di ba? Caps lock, uppercase lahat, hiwalay na. Sabi ni Jay, time to move on and focus na lang sa self mo. Sabi naman ni Edwin, good morning DJ, shoutout naman po from Nectar Farm, Tarlac. Hello sa mga nandyan po sa farm na yan, sa Tarlac. Hello kayo dyan. And yun lang yung natutunan ko sa life eh. 'Di ba? Kapag halimbawa yung partner mo is, kasi nakakahawa yan eh. 'Di ba kapag ang partner mo walang goal in life, walang gustong marating, 'di ba? Puro bisyo lang. Tapos parang wala siyang development, character development, o walang growth yung partner mo. It's either mahahawa ka, may hila ka niya, kahit anong gawin mong strive, walang mangyayari sa'yo because nahihila ka niya. Or, ikaw yung tataas, siya yung mahihila mo. Ganun dapat di ba? Wow! So, nasan ka doon, Maya? Ikaw ba yung humihila sa kanya or ikaw yung nahihila niya pababa? Ngayon kung ang answer is ikaw yung nahihila niya, then bumitaw ka na hanggat may time pa. Kasi yung mahirap dyan, sasabihin nila, 8 years na po ang tagal na pinagsamahan namin. Sobrang attached na ako sa kanya. Hindi ko na alam kung paano pa aayusin yung buhay ko or paano pa ako mabubuhay nang wala siya. Wow! All it takes is just one step para makakalas ka dyan. 'Di ba? Decision lang na aalis na ako dito, tapos take the first step. Umalis ka. Makipag-break ka. Yun lang yun. Believe me, been there, done that, girl. Oo, hindi ako nagbibiro. Lakasan lang ng loob yan kahit gaano pa kayo katagal. 'Di ba? I-weigh mo lahat ng mga bagay na mahal mo tungkol sa kanya or mga nagugustuhan mo, tsaka yung mga bagay na hindi mo gusto dahil sa alam mo yon, mga hindi mo gusto about him, 'di ba? Kapag mas marami yung bagay na hindi mo gusto about him, lalo na yung mga practical things, 'di ba? Bitaw na Oo, bitaw na talaga. Wow! 'Di ba? Sabihin ng iba, akala ko ba DJ Lindsay dapat mahalin mo siya sa mga side niya or sa mga, alam mo yon, sa mga pagkakataon na hindi siya kamahal-mahal. Iba naman yung ekonomiya na ng pamilya ninyo yung pinag-uusapan. 'Di ba? Kapag sa tingin mo wala kang future dahil nga puro bisyo, nagsusugal, sunod-sunod, nakakaloka. Ay, naku, sinasabi ko sa'yo, para kang kumuha, sabi nga ng mga matatanda, para kang kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo mo. 'Di ba? Kausapin mo siya, baka naman madala pa sa usapan, no? Sabihin mo, hindi tayo pumupunta sa kung saan mang magandang lugar with this relationship. Parang feeling ko hindi tayo nag-grow as partners. Kita mo, walang nangyayaring maganda sa atin, 'di ba? Kung paano tayo nung unang taon natin, ganto pa rin tayo hanggang ngayon. Which is, para sa akin, negative ha? Wow! Kasi dapat, kung sa unang taon ninyo, ganto kayo, dapat every 2 years meron kayong nararating na mag-partner. May nagbabago sa buhay ninyo. 'Di ba? Hindi yun stagnant lang kayo pareho. Dapat nag-grow kayo, nagde-develop kayo into, nag-i-improve yung pagiging tao ninyo, yung individuality ninyo, nag-i-improve kayo. 'Di ba? Yun lang para sa akin. At saka dun sa ano tawag dito, itong sa usapan po ng hindi siya nagbibigay, tapos ikaw lahat nagbabayad ng bills. Ay, hindi, cannot be be. Oh. Saan pala makikita mo Kapag halimbawa, yung babae lang ang puro bayad ng lahat ng gastusin, ano pang dahilan na naging lalaki siya, di ba? I mean, di ba society dictates na dapat lalaki ang nag-aalaga sa pamilya, sa babae, sa asawa. Doon pa lang bagsak na siya kulelat na di ba? Dapat, payagan nyo na magbayad yung babae kung mag-i-insist siya. Pero basically, di ba, society, ang lalaki dapat ang nag-aalaga, nag-aaruga sa pamilya niya. You look after, you provide for your family. Ngayon, kung mahirap,
maghati. Walang problema doon kung meron namang hahatiin, kung meron namang trabaho pareho. 'Di ba? Pero kapag alam mo yun, ang tibay lang ng mukha ng asawa mo, ayaw niya magbigay pero may pera siya, tapos sa'yo niya pinapasagot lahat, hindi tama yun ha. Wow! Nasaan ang masculinity, pagiging masculine ng asawa mo? Wala. Hiwalayan mo yan pag ganyan. Ay nako. Hiwalayan mo yan. Sa dating nga, 'di ba? Kapag ako naririnig ko na KKB, nag-date kami pero KKB kami. Bakit? Bakit kayo KKB? Siya yung nag-iya ng date. Di ba gusto kanya mapasagot? Di ba gusto kanya maging jowa? Bakit KKB? Ay, asan yung, huy, ayoko sabihin. Sabi dito ni Jeffy, yoon, true, di siya nagpo-provide, cannot be borrow one yan, te. Christina, at saka yung kumukuha ng pera sa wallet mo, ay be, makati ang kamay. Nag-aalaga ka pa ng magnanakaw dyan. Bakit siya kumukuha ng pera? Kasi may bisyo. Wow! Bisyo na yan talaga eh. Diba? Pag-iinom, pagsusugal. Nako, yung pagsusugal na yan, kapag nag-grow yan ng grow, yung kanyang addiction sa sugal, talagang hindi niya mapigilan. Naku, baka hindi lang wallet mo ang kuhanan niya. Baka mamaya, mausisa mo na lang, diba? Yung mga gamit nyo sa bahay na ibenta na niya. Hindi talaga. Red flag talaga yan, girl. Magjowa pa lang kayo niyan, ha? Sabi ni Christina, naku, bitaw na, girl. Malay mo, makakita ka pa ng deserving para sa love mo. Bigay mo na yung kalayaan para sa sarili mo. Yun lang yun. Totoo naman. Sabi dito, walang sense of responsibility na lalaki is a big no, sabi ni RJ. Sabi ni Arch, isang unwritten rule sa bahay ko, never go into a woman's purse. Kahit kaninong purse naman po. Wag na wag kang makikialam ng bag ng may bag. Diba? Sabi ni Jeffy, baka mamaya na misplaced na yung ref ninyo. Ikaw ba yan? Oo. Misplaced yung ref. Tapos, nagulat na lang ako, wala na rin yung TV. Yung TV namin na flat screen. Sabi, baka naitago lang daw niya, hindi niya na matandaan. Nakakainis. So there you go. If you're asking us kung you should stay pa in this relationship, I don't think it's a good idea to stay. Go ka na, palayain mo yung sarili mo. You deserve so much more. Wow! Diba? Deserve mo yung lalaking aalagaan ka, yung lalaking ikaw yung ibibili ng pagkain, ipagluluto ng pagkain. Kasi may mga lalaki pa rin na ganyan. Diba? Yung tipong lahat ng love languages nasa kanila, ginagawa nila. 'Di ba? Sasabihan ka ng ang ganda-ganda mo, mahal na mahal kita, you are the sexiest woman for me. Ganyan, tapos bibigyan ka ng regalo, tapos ipagluluto ka, ipaglilinis ka ng bahay, 'di ba? Susunduin ka, ihahatid ka, lahat nasa kanya. May lalaki pa rin na ganyan. Diba? At ipagdasal mo na sana makuha mo or sana makilala mo yung lalaking aalagaan ka, yung lalaking iingatan ka, yung lalaking pipiliin ka araw-araw. Oo, at sana makayanan mo. Yun muna pala yung ipagdasal mo kay Lord, na sana makayanan mong umalis sa toxic na relationship na ito. Naka-energy na ba ang lahat? Ba't biglang nasasalita? Diba? So, para sa akin, ipagdasal mo yan na makaalis ka dyan sa toxic relationship. And then, next is ipagdasal mo na sana may dumating sa buhay mo na padala ni Lord. 'Di ba? Na aalagaan ka. 'Di ba? At makakasama mo hanggang sa pagtanda. Huy! Ano naman tayo sa mga kilig-kiligers ko. Hello naman kay Rosemary Batika. Good morning po sa inyo. Si Rio Hara. Bitaw na be, malay mo makakita ka pa ng mas malala dyan. Joke lang. Hindi tayo hahanap ng mas malala. We deserve to be treated right. With respect, 'di ba? And to be loved. Yun, we deserve all those things. Pero hindi natin makukuha yung mga bagay na yan na pinagdarasal natin at hinihiling natin kung patuloy pa rin tayong kakapit dun sa maling tao. Wow! Linisin mo muna yung buhay mo bago sa'yo ibigay ni Lord yung nararapat para sa'yo. That is what I believe in. 9:27 on the clock. Para sa lahat po ng mga nagtataka kung bakit nagkagano na yung relationship nila. Yung tipong binigay mo naman lahat-lahat. Minahal mo naman siya. But still, hindi pa rin enough. Ikaw